sources. So, dapat kabalo natin ang source sa soils na to. The physical properties of soil are dictated primarily by the minerals that constitute the soil particles. Iba din na very detailed sa mga mineral composition, sila na-discuss na sa inyong geology. Pero, siyempre, wala man po mawala ka tinatanan na about geology. So, before that, let's discuss about the rock cycle. Diba, aware na rin, high school science, and discuss the life, diba? On the basis of their mode of origin, rocks can be divided into three basic types: igneous, sedimentary, and metamorphic. High school pa lang, pagkaroon na eh. Sino si igneous? Ang kalayo. Or from magma, no? Or from volcanic eruption, diba? Si sedimentary yan. Sediment. Ano name? Sabi man na. Si metamorphic yan. Mixture of... Pressure. No? Okay. Kung ang sediment or ang sedimentary rock, nagpunaog to sa lalong and pressurized. Metamorphic rock siya. So, ano siyang cycle, medyo blur lang siya, no? So, sugod na may igneous, i-weather siya, na-weathering, mabuka siya, pudpud siya, mga sediments. Mga sediments, mag-form naman together, pagiging sedimentary rock. By time, na outcome sedimentary rocks lalong, undergo metamorphosis, pinapressurize siya, mga metamorphic rock. Then, may possibility makatulog siya sa magma lalong. And pag-erupt, may duwat na intrusive to extrusive na igneous. Yes. 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 Maraming sa geology, no? Yes. Ang intrusive, ang mga ginapagawa sa volcano. Yeah. Ang intrusive, ang nasa pagkawa ng coal, sinalo. So, muna 3 types of rocks. So, kung gusto nyo mag-dwell deeper, basta sa masters nyo, mas specialized ka mo on geotech. So, may mga rock Hindi ko pa rin, no? ako, wala mo ko nakago. Ang rock mechanics. Diyan dalo sa mga bato. Ano libro ko ba? So, roughly 65% of the Earth's crust is made up of igneous. So, igneous na direct. Ay laban Hindi man kita, ang ganang PowerPoint, kaso okay lang. soils natin, or rocks natin, Ang PowerPoint? is from volcanic eruption. Diba? Especially in the Philippines, Pacific Ring of Fire. Igneous rocks originates from magma, mga balugina, and magma is molten rock below the surface of the Earth. The types of igneous rocks formed by the cooling of magma depends on factors such as composition of the magma and the rate of cooling associated. Igneous from magma siya. Red. Then, si Bowen's reaction principle describes the sequence by which new minerals are formed by magma. Si Bowen ay may hambalang gawa ka definition sa cooling rate. Doon pa lang siya actually. Doon siya may extrusive cut inducive rocks. May nilain na pangalan. Si discontinuous pero magbisan reaction series is our minerals are different in chemical composition and crystalline structure. And the continuous plagioclase feldspar, the minerals form a different composition with similar crystalline structure. Ang similar crystalline, so sila laban-laban ang inclusive. No? May mga gems na tanda. Ang discontinuous ang mga nagawa sa crater na sa Earth, sa crater sa volcano. Are, mga kunin, don't dwell deeper magdoon kidding memorize din yung suray. No? Gusto nyo lang reference sa life, tutaan na, pwede man. Are pagin, no? Kung trip nyo lang mag-memorize ang chemical composition na ba ito, pwede na, diba? As well as this. No need to really understand kung saan natin. Sino sa kayo weathering, no? Si weathering may dua types. One is mechanical weathering or in short, natural. Natural na siyang weathering. Ano ni gano?
It may be caused by the expansion and contraction of rocks from the continuous gain and loss of heat, which result in ultimate disintegration. So, mapudpud lang sa akin. Natural lang. No? Gamat-amat na sa breakdown, gagamay na sa hanggaman. It must be stressed that in mechanical weathering, large rocks are broken into smaller pieces without any change in chemical composition. Nagpudpud lang siya. Mechanical weathering. Ang second type is chemical, no? Area, may na-introduce na reactor, no? May chemical reaction. Ano tabo? So, mag-change kaya ang chemical composition sa bato. So, muli ang second type of weathering. An example is carbon dioxide and water from the atmosphere forming carbonic acid, which reacts with the existing rock minerals to form new minerals and soluble salts. No? So, pwede mo man amambal, may chemical reaction to sa, metamorphosize ang mga bato, kapag nagalain ilang composition. The chemical weathering process changes solid rock masses into fragments of various sizes, ranging from large boulders to very small clay particles. No? So, discuss natin later on, ang ginamini lang nga boulder, ang ginamini nga clay. So, doon, no? Ang type of weathering. Mechanical, chemical. Then, the products of weathering may stay in the same place or may be moved via ice, water, wind, or gravity. So, apat ka modes of transportation. Ang makakos weathering. So, ang habang ito na dapat kabalot sa origin. Ang residual soils are soils formed by weathered products at their place of origin. So, ang may tawag sa mga soils, ganito rin sila place of origin. Residual soils. Or ang mga na-wash out na lang. Kabalot sa origin, ang na-wash out ni sa dalong, residual soils na tawag. Then, may mga groups ka, may ginatawag ka sa different types of soils na different mode of transport or nag-decompose sila. So, number one is the glacial. No? Tapos ang tandaan kay it is formed by glaciers. Glaciers. No? Next is the alluvial. Ang inyong keyword is running water. No? It's transported by running water and deposited along streams. Alluvial. Next, lacustrine, formed by the deposition in quiet lakes. Tatlo pa. Tatlo marine soils, deposition in the seas. Aeolian, deposited by the wind. No? Aeolus, no? That's the technology. Colluvial soils, transported and deposited by gravity. So, types. So, masino, magwadi sa inyo words. Gaganda mo, objective typing sa mga word isa. Gaganda mo, identification part. Digitizing from service. Yes, kung ano ba, mag-words ka magawa ka man ako. Deposits of gravel, sand, silt, and clay formed by weathering may become compacted by overburden pressure and cemented by agents like iron oxide and quartz. So, cementing agents are generally carried in solution by groundwater, and the cementing agents with the void spaces or the spaces between the particles and form sedimentary rocks. So, ang ito, nag-sediment na siya, nagbuka siya by weathering, then may cementing agents lang na nagbalik sa ilagalan. No? So, ang rocks formed this way are called detrital, sedimentary rocks. Are, mga chemical composition, ano dito, no? So, understand it much. Are lang, ang third type of rock, wala na para discuss, or metamorphism, process, no? Of changing the composition and texture by pressure, heat and pressure. So, si diamond, number one example, metamorphic rock. Nag-undergo siya long process of metamorphism. During metamorphism, new minerals are formed and mineral grains are sheared to give a foliated texture to metamorphic rock.
Sa geology nyo doon, discuss nyo pa na ang different identification. Diversity, blah, blah, blah. Tanda niyo pa na? Yes. Sige, meron, gamitan natin. Wala gina, sir. Wala gina. May color, duster, na. Natandaan niyo to, na-memorize ka tapos na-alay. Diba? Okay na. Residual soils are found where the rate of weathering is more than the rate at which the weathered materials are carried away by transporting agents. So, diin ka na makita sa residual, kung diin laban ka pina-weather or pinaputput. No? Ang bye-bye, medyo less na siya sa residual soils. Hindi rin na ilaban-laban ka ng tutanan nga weathered materials or naputput na. The rate of weathering in height is higher in warm and humid regions compared to cooler and drier regions. Depending on the climatic conditions, the effect of weathering may vary widely. No? So, dili lain man yung mga weathering, tawag na to, mga na-weather na to ng mga rocks or soils, lain mo na sa ibang lugar. No? Wala man ito glacial soil, di ba? Mga kulbaan na gulong meron. The nature of residual soils deposit will generally depend on the pellet rock. So, halin ito kung diin ang gano'n. Sorry. Halin ang composition niya nga nagkatulad. Residual soils, ano na pagdaan nyo, no? On a steep, no? So, ang tawag nito, taas, na slope, can move slowly downward. So, ang hinay na agiyos ng soil, ang tawag nila is creep. Once ka magkasig na ng movement ng soil, kabalan na ang tawag? Landslide. So, creep natural na yung occurrence. Igahulog na yung mga batukal soil. Gabay ka TSP, San Carlos, di ba? May arang creep. Kung baka kami landslide, no? Mga galabiyahe ka. Then, ang tawag sina sa mga form ng mga soils lalo sa slope is the colluvium. So, colluvial soil, transported by gravity. So, lapit lang. Colluvium ang ma-form niya. Mud flows are generally transported that consists of highly saturated, loose, sandy residual soils on relatively flat slopes. So, kung medyo flat ang terrain, pero may viscous liquid nga gamit iyo, mud flow na. Pero kung steep ang slope, tapos viscous man ang liquid, landslide din ay gyapon. No? Si mud flow yan sa medyo flat slopes. Dira ka lang i-term ng mud flow ang isa ka gravity transported soil. Next, no? So sa ano? Sa to, isa pa lang discuss kami, di ba pa? Lawin niya siya. Alluvial deposit. Si alluvial na to, may dua ka ng category. Braided and the meander belt deposits. No? So later on, mga braided nito. Braided streams are highly gradient, rapidly flowing streams that are highly erosive and carry large amount of sediments. Because of the high bed load, a minor change in the velocity of flow will cause the sediments to deposit. And by this process, the streams may build up a complex tangle of converging and diverging channels. So, kung nag-braid kay Pantropiko, no? May converging and diverging. Pantropiko. Nag-braid siya. Kaya. Separated by sandbars and islands. No? May streams, gani stream of water. So, ang para sa sandbar, may flow, makilid na diba sa sandbar. And lalo nga, may flow na siya manaog. So, may diverge and converging flow at the same time. So, makita nyo man na kung nakadlo na kamo sa mga sandbars, yung tayo na lang nakat, dalaw na nila yun. No? So, tungod na sa running water. Alluvial, di ba? Running water siya. So, draga change in layers sa soil natin.
So, may tsura. Abraded stream. No? Nag-DNK na siya. Nag-break na siya. So, silt, medyo pino na siya. Pag nagalabay ang tubig, so nag-push siya na ang gravel pasaka sa isa ka side. And sa piyakya wala. No? So, gamix and match sila. The deposits formed from braided streams are highly irregular in stratification and have a wide range of grain sizes. No? So, kompleto. May sand, may gravel, may silt, tapos may coarse sand pagin. No? So, stratified siya or meaning layered siya. Si braided stream. Deposits from braided streams share several characteristics. The grain sizes usually range from gravel to silt. Matokan stratified siya tama. Although grain size varies widely, the soil in a given pocket or dense is rather uniform. So, mas gabari siya all throughout, pero doon mga mo ng Japon ang layers na nag-interchange lang. Alluvial soil. Next, meandering or meander belt. No? A meandering river in a valley curves back and forth. So, meander belt kaniya or iniya type of alluvial sa rivers naman yan. No? The valley floor in which a river meanders is referred to a meander belt. So, ang iagyan na ganit ka river, meander belt na tawag. Hindi na siya gagi. In a meandering river, the soil from the bank is continually eroded from the points where the river is concave and deposited at points where the bank is convex. So kung tanawon ka, may float na diba? Sa babaw, may float na magawa right side. No? So gina-erode ng sa right side. Then may ginabilin siyang soil sa left side. Kamo ng deposition na natin. Ang tawag na da is point bar. Ang nabilin, ang meander. Soil. No? Tapos, pag panaog niya, nagpa-left naman siya. Susulit naman. No? Nag-erode naman siya pa left and naging bilin naman siya ng deposition sa point bar. No? So, may gina-out siya at may bilin siya. No? Then, may nakita ka mas gilid. No? Si Oxbow Lake. So, part na siya sa una ka river. Pero nag-istog si river, nabilin siya, no? Sa una, kapag padua, tapos nagsailod na siya, nabilin ka na. Ang tawag sa nabilin, si Oxbow Lake na. May bago na kang mga pan. Ka-term sa mga nabilin. Oxbow Lake. The deposits left by the meandering river are called point bar of the Mamilen. Manga, skillet left, river gas. Sometimes during erosion and deposition, the river abandons a meander and cuts a shorter path. No? Pangita siya na iba, pagid. The abandoned meander when filled with water is called an Oxbow Lake. No? Considered na siyang a lake, kaya surrounded by landmass na siya. Diba? So lake na siya. So, muna siya ang definition ka Oxbow Lake. And, ako rin siya deposit by the meandering river. During floods, river overflows to low-lying areas. The sand and silt grain carried by the river are deposited along the banks to form ridges known as natural AVs. So, di ba may gina-erode ka? Sa pag-erode ka, na-form ka cluster. Ang tawag nila, gaulbo na lang ng mga soil natin sa kilid sa river, no? TVs inawag. Tapos, ang muna ang kinakuha natin nga river sand. No? Pati na ako river sand, di ba? Pag-GT naman diyan sa nan. So, unang kinakuha along the rivers na siya. Wala na siya ang deposition sa aton nga meandering belt. Wala na yung kapatan na hindi mo talik sa plata. Finer soils consisting of silt and clay are carried by the water farther onto the floodplains. Ang patungang val, river sand.
Kay ang mas may paginada nga mga nga mga soil, ging wash out na ito pag sa punta. So napili na sa may babaw na sand or gravel. And ang sa dalom na papunta na or sa baybay na may magkanto or lapit sa baybay, mas pino na. Medyo organic na siya ang klase na soil na pinapunta na river. Laco Stream, ito gani, formed by quiet lakes. Tapi na ganun libro? Quiet lang. Pag-1. Laco Stream deposit result from springs and rivers flowing into lakes. No? So, maski di man sa babaw, kasi sa dalom, may ang ito nga springs. No? Coarse grains and fine grains are carried into the lake and deposited onto the lake bottom in alternate layers of coarse and fine grains. So may gina-transport man dyan po nga soil pakanto sa mga lake naton. So by that, layer man siya. No? Amazing. So sa lake na at the bottom of the lake, layered pa lang soil dira. Due to movement man sang soil dira sa dalom. The deltas formed in humid regions usually have finer grained soil deposits compared to those arid regions. So humid regions, kita, mga rainforest or highly forested areas. Ang arid regions, tinatawag ko na sa mga deserts, no? Mga sa Dubai, no? Arid sila, kita humid regions. So mas pino gali ang soil study, no? Kumpara sa arid. Diba? Kaya dito, sand mo sa ila. Medyo daw magdamol na siya. Kumpara din sa aton nga organic soil na siya, mas pino na siya actually. No? Ang organic soil. Next, ilan lang to? Tatlo ba? Mag-uop lang. When glaciers move, they also carry large amount of sand, silt, clay, So, si glacier ganit naton, kaya na soil na belong sa loob, hindi lang na purely ice. No? And siyempre, pag tunaw sila, may ara man siya itiklod na soil, no? While it's running out its course. So, ang tawag sa mga deposits laid down by the glaciers is called the drift. No? Or, ano tawag niya? Ang mga nabilin na sa gilid. No? Drift na tawag. Sitil is the unstratified deposits laid down by melting glaciers. So drift, deposits, gilid. Then ang layers na siya, till na ng tawag. Then, ang sa pinakapunta, ang landmass na mag-form niya, moraine. Ang tawag nila. Moraine. So, anong sure ka moraine? Ara. So, di ba nag-wash out na siya, medyo na niya unang iya pa, no? Sa pinakapunta, nagtumpok na sila. Ang pinakataas na tumpok, tawag na terminal moraine. Kung may lapaw, pag dito, ang tawag na outwash plate. Naglapaw sa terminal moraine. Ang mga gagmay ang ulbo lang, ground moraine na tawag. So, pinakataas terminal, ang iban kilid, ground moraine na tawag. No? Apat. No? So, meron pagkita recessional moraine are ridges of the developed behind the terminal moraine at varying distance apart. So, terminal, may mga ground, ang mga cluster of ground moraines, recessional moraines ang tawag sila. Sila po, memorization. Doon siya po ng sige lang, ready na. Pag kami term, wala lang pa ni Mayo yung makita. Namadal mo ang definition. Wala mo naman sumakot. Balos. Next, we have the aeolian, no? So, transported by wind, no? So, area, di ba moraine? So, kung ang tawag niya sa landmass is I-search ko muna. dune, no? Oo. So, dunes, sand dunes, di ba? So, nakita, kabila na kami sa sand dunes, no? Kita natin sa sine, or nagkataon na kami sinihan. Sino nagdala ng pesa?
Wala. May mga. Mga kapit, mga karon. Kailangan So, ano man ako, kaya naman siyempre maawas, no? Kung sa desert, taas, di ba, ang velocity ng Ano hangin. siya ganin mga mist? So, wala ka mas taas na ang kwan. Ang slope na ng form niya. Subaw. Kay mas grabe iya ka, whether or Then? to converging ng kwan. Na Uy, ano side, siya? no? Converging and diverging. Sa Sakit. hangin. So as dunes are formed, the sun is blown over the crest by the wind. So may ilapaw. Beyond the crest, the sun grains roll down the slope. So may possibility nga magsige ito, ano tawag din, roll down sa dalo, maglabot yan na ang highest peak or magpanaw ng peak. Kaya magplano na siya. Pero matama naman na sa kaliwa. So process na lang siya po na hill and manaog, hill manaog. The process forms a compact sand deposit on the windward side and a loose deposit on the leeward side. So kung diin ang hangin, medyo compact na lang sand. So kita niyo na ang mga gaslight sa sine, no? Sa may loose end na sila free fall. Free fall. Sino pa ang kwan? Sa patata. Arna. Oo, no? Discussion na na. Si Marin. Marin. Si Marin, wala discussion intro. No? Si Marine soils, deposited by seas, di ba? So, ang kwan na nga siya, medyo hinay na lang yung may other position niya ni seas. Ang dahil wala sa baybay or sa dagat kayo na. Kaya man na siya, halin na siya sa baybay na ang waves pala, push and pull sa waves na to. So, may transfer siya sa baybay, at may ginabutong matubay. So, muna siya ang marine soil na to. May isang type of soil na hindi na gusto butakan pundasyon. Ulit sila. Organic. This is the organic soil. Are usually found in low-lying areas or dili sa itong hilapit ito sa zero Let. Ano tawag sa gravity soil? where the water table is near or above the ground surface. The presence of high water table helps in the growth of aquatic plants. So anong characteristic ni organic? Taas moisture content, highly compressible, kag kung itas siya sa lab, large amount of settlement derived from secondary consolidation. So hopefully matunaan na si consolidation later on, finals, no? Kapag pamalabot natin na. So may overview lang, may duwa ng klase ka, consolidation. Primary and secondary. Si primary, ang pagtungtong mo sa building, ano ang initial ang settlement. Siyempre may ma-compress tayo. Secondary, ang ginamit ang overtime. Ano ang palugay. Or overtime, pinapapabilog ang palaugod ng immobility. No. So, their natural moisture content may range from 200 to 300. So, ano meaning kung high moisture content gani? Damo. Water content, Tuboy. no? Or damo tubig. So, ako na kayo dito sa gusto, kay sa may foundation natin. So, possibility, i-erode ito ang cement, no? Hasta maglabot na siya sa aton nga rebars. So, Ay, ma-erode okay. man itong rebars, mag-uba yung fondasyon. Yan ang matapos building mo. Makulaps. Makulaps man. No? So, ang manang hindi na gusto, ang organic soil, ang i-lay down sa foundation natin. And highly Utangan mo compressible, tapos, kasi na siya kailangan. So, ang matabo na dapat sa ulihin, na kung may matian din is laban ng instructional. No? So, laban din sa inyo ma-design. Hindi, i-erode ako ng Base may mati ako sa uli, I-erode yung rebars. may nag-leaning tower of Bacolod. No? Designed by, no? Sa inyo. Gani. Baka na yan. Masulod ko na gani. Kita mo na. Masulod ko na. Sa smart ko rin po Masulod ko na sa concrete. Pero hindi ka sila dito Hindi ka moist yung concrete ko. So, kita gusto may mamatian Na-erode ko ng ang rebar as na makulaps yung May leaning position. tower of Ito Bacolod. ito po. Pingin no? So, ang himuon ka sa organic, kuwaon na na organic soils. I-excavate na tanan,
Island. planta sa pwede malatag na soil. No? So, remove and replace na gina siya ng material. So, paano ito na sa mabalaan, may mga test na sa side na gina-form para mabalaan kung ano siya type of soil na hinaligaw sa foundation. So, ano matabo? Kung example, nagkot-kot ka or grabe, damo inorganic soil, ano matabo sa foundation, madalong na madalong, no? Madagdag. Galong yung maggalong, gusto tabi, ang ideal na to is dapat bedrock or tinga. Diba? Ang tinabutangan sa foundation natin. So galing pa sa tama na sa kalaba. Diba ito na gusto? Gani, ano matabo tama sa kalaba? Ang foundation to ground floor natin. Bakol. Bakol. Ano matawag? Column? Slender column. Slender. Gusto diba slender column? Ito na, ano mamamagod? Mas slender ang column, mataas ang backling niya. Yes. No? And mas kapoy siya sa mahon. Oo. Diba? So, ako na, kaya the different types of foundation later or ma-notice mo sa site, ang natulaan nyo, isolated square. Diba? Ang mga nga meron ta compound, meron ta mat, puting. Meron man ta puting nga, kinabutangan ta beam. Oh. Sa babaw lang tapit ng foundation. Kaya siya ang mag-contact na sa backplate. No? Or ma-change ang L. Diba? Maging short column siya. So, ang mga kami harap na beams lalo. Grabe, may natunan mo ito pagkali sa PRCD. Yung PRCD, ito mga ako. Ako sana sa RCD, kung parang PRCD. Ano kasi na? Oo, natin sila. Mas bulay lang ka rin si SCDN para kay Bessie. Ako naman ang catch. Dapat masama. Ay mas detailed na si SCDN. Mga atop-atop ko na spacing. Next, patayo ito, no? Soils are generally called gravel, sand, silt, and clay depending on the predominant size of grains within the soil. The described soils by their grain size, several organizations have developed soil separate size limit. So, na-discuss na sa CTES, di ba? Only si gravel, sand, clay. Wala na ka ba sa CTES? Yes. Wala na wala. So, wait ako lang kayo nyo. Winko. Hala. So, ano ang difference na namin? Gravel at sand sa unang ano? Size, no? Size. Isa, ano ito tawag nyo? Fine grain. Fine aggregates. Coarse. Aggregates, no? So, sa una, ang wala ng separation. Subong, mas detail. No? May apat na klase ka organization and may different classification sila. May gravel, sand, silt, and clay. No? Ang pinakauna, si MIT, or the Massachusetts Institute of Technology, gusto nila ang skala? Hindi. Hindi, mga mamaw na doon. Nga po, ang sir mga kagatulog. Sige, gusto nila ang masters. So ano ka nakabal ni MIT? Pero si MIT guys, wala ka na kinadap sa Pilipinas. Ila-ila na MIT. Ang nakaka-classification. Si gravel are sizes greater than 2 mm. So greater than 2 mm or 1 inch. So mas tako da, gravel na. Less than that, ano natawag siya? Sun. Sand. Pero up to 0.06 based kay MIT. Mas gamay pa kay 0.06 hasta kay 0.002 silt ang tawag. Mas gamay pa kay 0.002 clay na ang tawag. So pinakagamay talaga si clay. No? Then here comes USDA.
or the US, United States Department of Agriculture, USDA. IYA, same lang siya kay gravel. Ang naglain lang ang lower limit ni sand. No? From 0.06 to 0.05. Why na lang sila ng sand? Dua. Hilain ba nila? Tapos, parehas na Japan ang lower limit kay silt, siyempre malaki itong upper limit niya. Si clay, same lang Japan ang definition. Dalawa. Gamay lang yan ang difference between MIT and Usda. USDA. May third organization. Ashto. Pati ano na siya. Si AASHTO, or the American Association of State, Highway, and Transportation Officials. AASHTO. Ano yung definition niya kay gravel? Ano? Same lang ang lower limit or same lang ang pinaka-dalog niya ng size. Pero may upper limit siya ng state. Ano ito nga? 76.2 Sige. mm. Maghuli. Ay bilang sa 6.2, 7.6 cm, 3 inches. No? So 3 inches and up to 2 mm gravel. Bigger than that, si AASHTO meron na sa mga pangalan. No? Ang wala na makikita niyo sa rock mechanics. Boulders, mga ito yung natawag. Ito lang yung variation na. Then, same lang siya. Upper limit kasan, nilain din naman ang lower limit kasan. 0.075 naman si Iyaya. No? Then, parehas na Japan ang lower limit ni silt kan parehas na si clay. Pinalain lang nila lumay. No? 0.06, 0.05, 0.075. Why na lang sila nagsagaan ng tatlo? Parehas na lang. Then, here comes the fourth one, si USCS, or the Unified Soil Classification System. So, si AASHTO and USCS are internationally adapted. No? Sila niyang duwa ang ginag-adapt naman sa Philippines. Si USDA is alam. So, ano na rin? Parehas ang upper limit nila ni AASHTO and ni USCS. Naglain naman ang lower limit nila. 4.75 naman kanuhambal ni USCS. Hasta lang. Grabe. Then, parehas na siya kay sand na lower limit. Hasta siya 0.075. Pero, natamaran na sa USCS, mag-differentiate kay Circle Day Clay, i-isaya na lang pangalan. No? Fines. Fines na ang natangan. Kapoy lang ang fines na nasa. Kaya na lang. Less than 0.075. Fines. Kay USCS na maya. So, tanana, memorize nyo. That's sila memorize nyo. White table side. Gamay naman ang 0.06, 0.05, 0.05. Dili may 76.2. Sa punta, dahil na ang fines ni USCS. 76.2 ginagaya. Gapo ba? Hindi kami maray. Pagkakalas pa ba sa kanya ng Salpoki? Sa Katrin na. Ali, mga mineral composition ni sand, gravel, and silt, no need study this. Also clay and areo, sinutunan. Mga manay. Hindi na, sir? Hindi na na ano. Magyari. No need to learn this. Typical niya. Kung gusto nyo makabuang lang ako hindi man. Hindi siya tadi. Kaya specific gravity. So specific gravity na tunan naman sa inyo nga Hydraulics. Hydraulics. So sa hydraulics, ano tong definition ni specific gravity?
SGS sa hydraulics. Seria GS. Ratio sa fluid no, or any liquid para sa water. Amo to sa hydraulics. No, wala tayo galing ga study fluids. Dire, ang fluid mechanics ganito. So dire ang reference material naton si soil. So siya gina-compare sa kay water. Maraming difference. Sa dito specific gravity kan dire. Although same lang siya ratio sa Japan. Lain lang galing gina-compare na with water. Yes. No? Si density lang yapon, hila. Ang atong gina-compare. Or the unit weight. Kapag di sama mo unit weight, di ba? Yes. So, unit weight of soil over unit weight of water. Or density of soil over density of water. So, ang wala na sa Japan, specific gravity. Ano man ang pagkutak? It is the ratio of the density of the material to the density of the water. So, mga walang Japan, di na ako na kayo magtalakit. Specific gravity. Specific gravity of the soil solids is used in various calculations in soil mechanics. So, kailangan tagid din ang specific gravity. Aring different types of specific gravities on different minerals. Again, Ariano Didman. Memorize. Ang memorize na ito sa salt water, naman yung sa hydraulics. Salt water. 1.0. 3. Si oil pila. Ng ano? Point. Point. 0 point na. 0 point. Si oil, 0 point na to. 0.8 or 0.85? 0.8. 0.8. Si fresh water pila. 1. Kasi balik patay ka mo na. Si mercury 13.6. wala mga usual, di ba gagawa? Water, oil, mercury. Ano pagit? Mga pagit mo na. Kerosene. Ano ang usual? So ate, may range si soil. Ang range usually kung gawa natin is between 2 to 3. No? Kung specific gravity ni soil solids. May is-a ginapaw sa 3. Barely lang galing. Is-a again. Kung mag-solve ka mo sa ulihin, kung mag-solve ka mo sa ulihin, magbawa niya specific gravity nga 5. Bulbaan ako na ako chance nga sa lahat na suba nyo. Or may ma-solve ka mo mga specific gravity niya 0 point something. Wala ka solve siguro mas mag-add tubig. No? Mas buwan na siya, mas buwan na dapat. Sir, may gala sa tubig. Wala naman na yan. Sige na po. Surface area, surface area dito naman na yan. Galing. Gagalang tao sila. Buoyancy. Buhay ko na naman. Sa buyansi. So, physics, no? Kung wala na ito na so kailangan mo na sa words. So, wala na ito na rotating vessels. Bago na term, di ba? Rectilinear motion. Rectilinear na mo? Dynamic. Sunod sa track? No. May tubig, sunod sa track, Ayaw, ilong track, sila maawas. Sa hydraulics. Wala na. Naglain na. Advanced study kung may nag-work. Kaya na siya. Kung close ang track, pila ang hydrostatic pressure tulod dyan sa gate sa track. Inlap yan na nasa Makita na na sa boards, no? Say hi lang mo siya. So, upod mo rin sa ka-geotech ka. Si hydraulics. Maski sa buong sa geotech, meron rin discussion or part of boards ngayon na naman ayaw ma-discuss.
No? Kaya basi mayawa na kamo. Kung piliton na natanan. Next, we have the mechanical analysis. No? Ang number 1, ano na eh? Nahimo na Shift. eh. Diba? Yes. The shift analysis. Ang atong definition ni shift is greater than 0.075 mm in diameter. Less than that, hydrometer analysis na ginahimo naton. Which himuon ta ni later man sa laboratory naton. Ano ang pinakagamay na shift gaging try na? Number ano? Number 4 lang. Wala na number 4 lang? 1/4. Ay, di. 200. Number? 200. 200. Di, dapat yan. 200, no? So, wala na siya kaya wala na shift, pinabutangan na lang papel. Pero walaan kung may kakahulog pa or wala na. No? Tapos, pagkuha nyo daw yung na lang ilang feel, di ba? Naman sa kapino. So, may arap ka shift na mas gamay na, kahit ba si mabuha, nakamuyawa, nakamuhil, hindi niya pa maubos. No? So, ang kinahimo ito na lang lesser than that is in hydrometer. So, 0.075 or dire, si 0.075 si number ano na siya? Number 200. No? Number 200 manggit. Ang last ka, ginashim analyze ka. So, are, i-memorize naman. Hello? Karon mo ba na? Anong technique din sa lola? Manghihi ko, wisit. So, kaya? Hindi ko rin. Ale, kung hindi, kung may mga malimutan, meron ka formula. Uli. Pero, take note, approximate. Approximate lang siya. Or banta-banta. Pero ang kailangan kakaibutang India is ang alas table. So, try ano. Ano ang formula ni? Opening ka, I shift is equal to ano? Opening ka, I minus 1 shift over 2 raised to 0.25. Ang batanda. Try kasi ulit si I cube at si I minus 1. Example, may alam tandaan sa mga shift sa isa. Natandaan ko si number 10, shift number 10. Tapos tandaan si number 10, di ba? Okay, 2. So, naman matandaan na siya. So, kung ibutang ko si 2 mm direct over 2 raised to 0.25 bilang may makuha. 75. Sino si number 12? Kila siya? 1.70. So, estimated. Approximate siya. Pero ang isa lang yung dapat niya si 1.7. Now, sa liod na. Butang si number 10 din sa I, no? So, 2 is equal to over 2 raised to 0.25. So, ano matawag ang multiply, ano? So, pila si I minus 1. Pila? 2.38. So, lapit-lapit man siya kay Number 8. 2.36. So, hindi siya exact, pero lapit siya. Kung may malaman na rin plan ka in between. Diba? Sino pa yung mga post na tataan? Si number 100. Number 100 din. Try ka man. Para mabalaan na si number 120, try mo tang si number 100. Dua. Base derivative. So, para mabalaan na si number 120. Sa ano?
Sa babaw. Sa babaw, sa I-1. I-1. So, pila sa number 100? 0.15. 0.15. So, pila may makuha ko? Ano kaya kas? 0.1 to 126, pero pila sa dapat sa 120? 1 to 5. So, may maligtad ka. Ang problema na ligtad mo ng table na ito, ano ba ang formula? So, ara, 4 pa na nga siya, in case maligtad. Iban nga, shift that. Ha? So, anong buwan niya? Ano? Before, after. No? Before na shift, or gamay, alin mas lako, Awa? number. Ganun ka? So, ang matandaan nila usually si number 4, number 5, number 10, number 18, tapos si 200, siyempre kailangan 0.075, 100. Kaya, ano na? Wala choice, sir? Walang no choice. Wala na din, wala. Sayang siya. Kundi gulang. So, dira, we process ka of shift analysis. Tandaan niyo pa paano mag-shift analysis or paano mag-solve? Mag-shift analysis ka mo gali or mag-keep ka mo sa kung nabilang ilog na shift. Isa-isa lang. Dua. May tatlo pa yan. Lima. Try ka bilang sa Megan. Pakita, di ba? So, pwede na yung dua ko, no? Tatlo. Makaya tatlo. Tapos yung galing. So, ano itong process ni shift analysis natin? Tatandaan nyo. Ginako ang weight. No? Kaya diba, kada after pass-through, ginako ito ang nabilin sa container kag gina-measure. So, makuha na ang, ano na siya tawag? Nabilin ito. So, ikaw yung sa inyo, sila. Ano to? Ano to tawag? Sa mga nakilo nyo. Okay. Retain. Ano pa sa retain? Mass retain. Mass retain. Ako na siyang state ka, big lab nyo. Then after, ano gini mo niya sa mass retain? Ina-cumulative. Cumulative mass retain. Tapos, ano na yun? Sa inyo, sa soil, sa sitay, may frequency pa kamo to. May frequency distribution. Dali, wala na. Wala na yung frequency distribution. After sa cumulative, anong next? Based on yan, kasi ito ano na. Mass passing. Pinakuha na si mass passing. And ang pinakapuntaan na nakapunta? Percent passing or percent finder. Ano na yung ginahimo nyo kay percent finder or percent passing? Wala na yun? Ginagraph. Oo, ginagraph. You graph it in a semi-logarithmic graph paper. No? So, amo na kayo ni straight line. Ang katong nga drawing. Dapat ka curve.
Dapat galing gamit yung ruler, ang nakita niya ang dolphin. French curve. Ang French curve na ang dolphin na lang may mga circles sa tunga. Dapat naman na ang ginagamit kaya wala siyang semi-logarithmic na curves. Hindi lang na siya design kaysa ang curves na sa French curve, naka-logarithmic na siya ang curve. So, ibanta ko to, dito nga side ang makakonektanan mo nga, ano tawag din, tanan mo nga plugs. Kung diin to, ako na siyang curve yan. Ako wala na yan. So, ako na siya si French curve. Before we move to the hydrometer analysis, let's try that example. Try ka mag-sheave analysis buwan. Okay. Sheave number. Ano mga sheave number na? 4, 10, 10, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 100, 100, 200, 100, pan. Next di dapat is the napili nyo. Mas retain. Pero subong, may butang para sa tupad. Pili niya na siya. Ito. Sheave side. Ano unit day? So, ano ang sheave size? Number 4. 4.75. Tapos, 2. Sample na yung number 10. 0 point. Number 20? Ay, 85. Tapos, 0.425. Tapos, 0.25. 0.15. Ang 0.07. Sipan? Zero at limited. Tapos, ang pagputang tamay, mas pila ang mass retained number 4? 0. Ano meaning na eh? Ano? Tanan na? Ano ang mass retained number 10? 21.6. Tapos? 1.2.6. Tapos? 60.4. Ano tayo mo ano tayo? Before na kami natin, alay hanggang ito. Kinapa si total weight. Ako ito ano yun? Last no? Ano to ang paritay ng sunod? Si cumulative mass
So, nang imo-on talaga din sa kumulative? Pang-add before and or before and after. No? So, una, pila na din? Kung may value din, yung lang sa din. Ang value. Tapos, 0 plus 1.6 plus 49.5 plus 102.6 plus 8. Kung ano na 450, sa una, after the living frequency niya. So kung wala na, diretso na takay. Wala pa. Wala pa. Wala na eh. Si Mas, passing ka na eh. Mas pinarami. Paano ka naman kasi Mas passing? Piling niya. Sa combinative. Sugod ka sa 450 dyan na rin, 0. 450 na 450 na 0. Tapos, Oh, sa'yo na malala na yung kasi mo kasi sa'yo. Ang makita. 450 minus na eh. Ang tatay. So, are, pwede nga, sugod sa babaw, 450 minus 0. Diba? Yes. Tapos, pwede nga si 450 minus na din. Dire ya? Dire nga side. 450 minus 21.6. Pila siya? 4 to 8.4. Tapos, ate minus na din. 378.9. Tapos, minus mo din. 276.5. Again, minus mo din. 97.2 minus 91.6. Tapos, 31. Gusto ko, 0 plus gusto ko, 31.2 plus ari plus kaya saka. Pwede man na ako minus or labo actually bagay. Pwede ka total weight minus sum each. So for 50 ka na 0,